member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Award. Naglilingkod sa lahat ng Pilipino, Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. At ngayon ay October 10. October 10, 2025 and 75 days to go before Christmas. As usual, sa lapan sa oras, ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Gayun din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. SEC chip o SEC chip na kuryente sa 1.7 trilyong naglahong investment. Todo Balita. Rimulya tututukan daw ang Pharmally. Iskandal. Todo Balita.
Bunuan, pinalala ang korupsyon sa DPWH. Todo balita. PBBM admin sadsad din sa survey. Cheese, Martin, Joel, Mark Jinggoy, nangamote. Todo balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, marinong Pinoy patay sa atake ng Houthi. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, pinalakas ng DTI ang engineered bamboo development ng lungsod ng Alaminos. Todo balita. Proaktibong pagbabantay sa pagyanig isinagawa. Todo balita. At sa ating mga balitang sports, sunod-sunod ang pasiklab, Alex Yala na hirang na Athlete of the Month. Todo balita. At ngayon sa detalye natin mga balita, nilinaw ng Malacanang na fake news ang ulat na nalugi umano ang stock market investors ng 1.7 trillion sa loob ng 3 linggo dahil sa epekto ng issue ng katiwalian kaugnay sa mainit na kontrobersya ng mga flood control projects. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na walang katotohanan ang ulat batay sa nakausap niya mga opisyal ng Philippine Stock Exchange. Nakausap niya nito ang PSC President at top broker ng stock market at titinanggi ang ulat na malinaw na gawa lamang ito. Noong Miyerkules, siniwalat ni Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Lim na 1.7 trillion investment ang naglaho sa loob ng 3 linggo dahil sa epekto ng flood control scandal sa Department of Public Works and Highways. Sisilipin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang kaso ng Pharmaly scandal. Ito ay kasunod ng panawagan ng isang dating senador na sana ay balikan ng bago ombudsman ang naturang kaso na unang siniyasat ng Senate Blue Ribbon Committee noong 2021. Ani Rimulya, tila nalimutan na ang kontrobersya ng Pharmaly, isang kumpanya na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong kontrata mula sa procurement service of the Department of Budget and Management para mag-supply ng medical supplies nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hindi dapat makalimutan talaga ang mga ganitong klase kasi alam natin na mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari ngang masama noon, dagdag pa niya. Lumala ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways dahil sa inisyong kautusan sa umpisa ng panunungkulan ni dating Secretary Manuel Bunuan noong 2022. Giit ng Independent Commission for Infrastructure sa DPWH, bawiin ng Department Order No. 195 o Series of 2022 at mga kasunod na amyenda dahil lumikha ito ng policy flaws at governance gaps na siyang nagpahina sa oversight kaya naging talamak ang lutuan sa bidding at mga ghost projects sa district level. Ang dating Supreme Court Justice Andres B. Reyes Jr., ang chairman ng ICI, dapat ibalik ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dating patakaran upang matigil na ang korupsyon sa mga proyekto. Dahil sa ginawang pagluluwag sa panahon ni Bunuan, nagawa ng grupo ni na dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na lutuin ang mga bidding at makipagtransaksyon sa mga fly-by-night contractor, kabilang dito ang SYMS Construction at Wawaw Builders. Isiniwalat ng Department of Public Works and Highways nitong Huwebes na 421 flood control project
ang natuklasan na goals mula sa 8,000 proyektong na-inspeksyon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang inspection ay magkatuwang na isinasagawa ng Department of Economy, Planning and Development, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Aniya, ipinasa na nila sa Independent Commission for Infrastructure ang mga natuklasang ghost projects. Bagamat kumalat umano ang mga ghost project sa Pilipinas o kalat ang ghost project sa Luzon, Visayas at Mindanao, pinakamarami rito ay nasa Luzon. Ilan sa mga sangkot na kontraktor sa ghost project ay nalantad na sa nakaraang investigasyon ng Senado at Kamara de Representantes. Sinabi naman ni ICI Executive Director Brian Kate Husaka na malaking tulong sa komisyon ang resulta ng investigasyon sa mga ghost flood control projects. Tulad ng inaasahan, bumagsak ang approval trust rating ng Senado sa ikatlong quarter ng 2025, bunsod ng sumambulat na iskandalo sa flood control scam sa Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan dawit ang ilang senador at mga kongresista. Sa pahayag 2025 survey ng Publicus Asia Incorporated, si Senadora Rizon Tiveros lamang ang nangibabaw sa Senado sa 27% habang ang pumapangalawa sa kanya ay si Senador Raffy Tulfo ay nasa malayong 11%. Negatibo naman ang nakuha rating ng mga senador na nauugnay sa flood control scandal. Si dating Senate President Francis Chis Escudero bagsak sa 26%. Si Senador Joel Villanueva ay meron namang negative 29%. Si dating DPW Secretary at ngayon si Senador Mark Villar negative 36% naman at si Senador Jingo Estrada ay negative 47%. Malaki rin ang binagsak ng rating ng Kamara de Representantes lalo na kay dating Speaker Martin Romualdez, Supreme Court at DPWH. Posibleng may kinalaman sa binasurang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pagbaba ng rating ng Supreme Court. Kahit ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bumagsak din ang rating dahil sa flood control scandal. Tahasang sinabi ni Juan Sambayan at spokesperson ng trillion peso movement na si Attorney Howard Callejas na kanilang hinihikayat ang mga Pilipino na magsuot ng puting t-shirt tuwing Biyernes hanggang sumapit ang darating na November 30, 2025. Ayon kay Callejas, magsisimula ang kanilang protesta ngayong Biyernes, October 10, na sasabayan ng misa sa EDSA Shrine. Patutunungin din ang mga kampana ng simbahan sa nasabing araw. Binigyan diin ni Callejas na ang malaki at malawakang demonstrasyon laban sa korupsyon ay magaganap sa November 30. Hinihingi ng bansa ang accountability, transparency at good governance. Ayon kay Callejas, natitiyak umano nila na milyon ang makikiisa sa planong pagkilos na inanunsyo ng kanilang samahan para magpakita ng pagtaliwas sa korupsyong nangyayari sa bansa. Nagtalaga si US President Donald Trump ng bagong ambassador sa Pilipinas ayon sa White House nitong Huwebes, Miyerkules sa Washington. Ang negosyanteng si Lee Lipton mula sa Florida at kasalukuyang interim permanent representative sa United States Mission to Organization of American States ang papalit kay dating US Ambassador Mary Kay Carlson. Si Lipton ang unang non-career American diplomat na matatalagang ambassador sa Pilipinas. Dadaan pa siya sa kumpirmasyon ng US Senate. Itinuring naman ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na magandang senyales ang appointment ni Lipton, lalo pat kilala itong matalik na kaibigan ni Trump. Samantala, ito ay patungkol sa naganap na lindol sa Cebu City, sa lalawigan ng Cebu.
Patuloy ang nararamdamang mga aftershocks na ikinagugulat at kinakatakot ng mga mamamayan. Umabot na sa 10,006 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa naganap na magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu noong September 30. Ayon sa PHIVOLCS, sa naturang bilang 44 na lindol ang naramdaman. Ang mga naitalang aftershock sa may lakas na mula 1 hanggang 5.1 na magnitude. Sa kabila nito, sinabi ng PHIVOLCS na bumababa na ang bilang ng mga aftershock sa mga nakalipas na araw. Normal at natural na aftershocks ayon sa PHIVOLCS, normal at natural ang mga aftershocks pagkatapos ng isang malakas na lindol. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. 2 bangkay ang natagpuan habang 2 pa ang nawawala matapos gumuho ang isang gusaling itinatayo sa Madrid, Spain noong Martes. Ayon sa Emergency Services, nagtatrabaho ang mga bombero malapit sa Plaza Mayor nang bumagsak ang ilang palapag ng gusali hanggang sa basement. Sinabi ni Francis Martin Aguirre, kinatawan ng central government na sinusuri pa rin o na rin ang mga katabing gusali para matiyak na ligtas sa pagguho ang mga ito. Agad na pinalikas ng mga pulis sa mga nasa kalapit na establishmento habang patuloy ang paghahanap sa 2 nawawala. 3 manggagawa naman ang naiulat na sugatan at sinabi ni Deputy Mayor Immaculada Sanz na ginagawang hotel at may permit na inilabas noong Pebrero ang dating gusali ng munisipyo. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa lungsod ng San Carlos, nagbabalik ang Ayos Kalusugan Caravan na magbibigay muli ng libreng serbisyong medikal para sa mga taga San Carlos. Mag-uumpisa ito sa October 11 sa Barangay Gamata. Ang kasama sa mga libreng serbisyong ibibigay, ang libreng check-up, gamot at maintenance, magkakaroon din ng libreng tuli, laboratory examination, kagaya ng urinalysis, fasting blood sugar, total cholesterol count, uric acid, blood typing, HIV testing, bloodletting at pneumonia vaccine para naman sa mga senior citizens, pero ay limitado lang dahil ang nakalaan lang ay 150 slots. Ayon naman kay Mayor Ayoy Risuello, patuloy na kanilang isasagawa ang Kalusugan Caravan dahil napakalawak ang kanilang lungsod. Pinangunahan ni City Mayor Art Brian Celeste kasama sina DTI OIC, Assistant Regional Director Natalia Dalaten at Chief Trade Industry Development Specialist Bida Karma Bacani na kumakatawan kay Acting Regional Director Merly Membrere ang paglulunsad kahapon ng Shared Service Facility Project para sa Engineered Bamboo Development Project sa 100 Islands Ikawayan Factory. Bilang pangunahing bahagi ng SSF project, isang bagong laser cutting at engraving machine ang binigay sa pamahalang lungsod. Ipinahayag ni Mayor Celeste ang kanyang pasasalamat at lubos na pasalamat sa pamilya ng DTI sa patuloy na malakas na suporta at pakikipagtulungan nito sa lungsod, partikular na sa sa pagsasakatuparan ng mga mahalagang hakbangin na lubos na nakikinabang sa kanyang mga nasasakupan. Sa bayan ng Bayongbang, bumisita kahapon ang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 1 at lokal na pamahalaan upang i-finalize ang pagtatatag ng DMW o Department of Migrant Workers Help Desk sa munisipyo. Layunin ng inisyatibong ito na maghatid ng mas malapit na at maayos na serbisyo para sa mga overseas Filipino workers at ng kanilang pamilya sa nasabing bayan. Pinangunahan ng DMW Regional Office OIC Chief Administrative Officer na si Christian Braille Navarro ang pagbisita sa tanggapan ni Municipal Administrator Attorney Rodeline Regini Vidad at Migrant Desk Officer Jernaline Santos. Ito ay upang talakayin ang mga technical at operational na pangangailangan para sa naturang help desk. Inaasahang magbubukas ang nasabing help desk sa November 12 ng taong kasalukuyan. Patuloy pa rin ang pagmamonitor ng Pangasinan PDRMO, katuwang ang iba't ibang mga MDRMOs, LGUs at response clusters sa ilang bahagi ng Pangasinan na nakaramdam ng pagyanig
ng magnitude 4.4 na sumentro sa Pugo, La Union kahapon alas 10:30 ng umaga. Bagamat walang inaasang aftershocks ayon sa PHIVOLCS, minabuti ng ilang LGUs na magsuspinde ng klase upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang mga paaralan. Bandang alas 12 ng tanghali ang masumusunod na nagsuspinde ng klase at mga trabaho dahil sa magnitude 4.8 earthquake na naitala sa Pugo, La Union. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga klase sa lahat ng antas ang government at ang mga trabaho sa gobyerno at ang klase ay suspended sa Municipality of Bayambang, Municipality of Mangaldan, Municipality of Surubio, Municipality of Mapandan. Ang klase naman ay suspended sa lahat ng level, Municipality of Asingan, na nag-shift sa Modular, Municipality of Rosales, Municipality of Santo Tomas, at ang klase ay suspended mula elementary hanggang senior high school naman sa Municipality of Basista. Samantala, isang araw na pagpapahinga at pagpapasaya ang nilaan na lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa mga lingkod bayan noong Martes at ang ilan sa mga libreng pampering services. Bahagi ng aktibidad sa paggunita ng 125th Philippine Civil Service Anniversary na may temang bawat kawani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa volleyball, humataw si Phil Brooke Van Sickle ng 14 na points sa paggiba sa Galleries Tower sa 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference na ginanap kahapon sa Dasmariñas Arena sa Cavite. Nag-ambag si import Lindsay Vander with ng 13 markers at may 12 points si MJ Phillips para sa 1-0 record ng Gas Angels sa Pool B. Umiskor si na Reinforcement Conference Jelena Jovic at Dodrisa Joy Batindaan ng tig-siyam na puntos sa panig naman ng High Risers. Bagamat nanalo at ay aminado si Gary na may ilang bagay pa siyang dapat ayusin sa laro ng Petrogas kasama sa Pool B, ang Galleries Tower, nagdedepensang Creamline, Sherry Tigo, Akari at ang Sus Coffee. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Ano po mga tagapagbalita? Ako po si Susan Valdez Shadow. Ako naman si Liway Manantan para Gire. Kantamin natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap ng alas 5:28. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Alas 5:31, welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre, nandito pa rin po kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. 75 days to go before Christmas. Advance Merry Christmas po sa lahat. Nararamdaman na natin ang lamig. Nararamdaman mo na ba? Nararamdaman ko na kanina eh. Nararamdaman na natin. Yung amihan, hanging amihan. Oh, pero yung sa bandang gabi pag biglang umbulong at para matatakot ka baka biglang uulan. Pero ibig sabihin maaga na yung Pero merong maging maaga yung umpisa ng gabi. Pero ayon sa tala ng panahon, merong nagbabadya na naman. Nasa labas na ng parang Sikidan. Andiyan na Sikidan, nararamdaman na taka. Meron dalawa yun eh. Tsaka sa pang LPA. QR. Anong QR? Pagkatapos ng Q. Okay. Nasaan na ba yung nakita ko? Meron yung isa nga, yung pinakikiramdaman na nila sa tabi-tabi si Kedan. Tapos meron isa pang LPA na nasa paligid na rin daw. Taka na, hindi ko mahanap. Nasa paligid na rin ng PAR. Pero hindi rin siya inaasahan na magiging tropical storm Nakri. Ayun. Sana international na yun. Oo, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at binigyan na siya ng pangalang Kedan. Ayun. 1,370 km east-northeast of extreme northern Luzon. Doon ulit. Extreme, doon ulit. Di ba pag doon extreme? Talagang, yung target niyang dati. Extreme northern Luzon, that's Aurora, Cagayan. Aurora Province and Cagayan Province and Batanes. Kasi kahapon, alas 2 ng hapon, patuloy daw na binabantay sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kedan na may international name na pangalan na Nakri. Paano pag-pronounce? Nakri. Siyempre, international yan, hindi Nakri, Nakri yan. Samantala, meron din binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito ay Malabo. Kala ko pangalan yun eh. Malabong. Malabo yung pangalan niya. Malabong mabuo. Yan, malabong maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ayun. So pwedeng lumiwanag bukas. Hindi yung PAR, meron pang PAR na binabantayan. Pero itong si Kedan,
nasa ano na, nasa par na siya. Yan. So far, sana ganun lang. So, yung ano na lang inaantay dyan, yung kanyang pagpaparamdam. Oo, pero nandiyan na sa nandito na siya sa par. Siguro yung nararamdaman natin kung bisan umbilong at bisan at yun nga, at meron pang isa. So, dalawa sila. At itong low pressure area na binabantayan ngayon. Pero malabo siya sa loob ng 24 hours. Ibig sabihin, possible, mga 48 hours. Ganun. Pero sa loob ng kung 24 malabo hours, siya sa 24 hours, ibig sabihin after one day, posibleng maramdaman na siya. Oo, kaya itong Sabado, weekend na naman. Oo, safe pa. Hindi, baka sa Linggo. Wag naman na sana. Pero kahapon, ang init. Ang init, pero sa ilang lugar, lalo na sa ilang lugar sa La Union, tsaka Baguio City, and I think dito sa atin, sa Pangasinan, naramdaman yung lindol kahapon. Pero ako hindi ko naramdaman. Pero yung mga base sa mga post at mga reports na lumabas sa Facebook, 4 point something yata. Medyo malakas. 4.8, 4.4, parang depende sa Sa Mangaldan, ramdam nila kasi nakita natin yung merong post sila doon na naglabasan yung mga bata sa eskwelahan. Nakita din natin ang post mula sa Pangasinan State University Lingayen na yung mga estudyante pumunta sila doon sa quadrangle, doon sa open field. Talagang malakas siya, yung iba lang siguro abala. Hindi nila naramdaman. Kasi unang-una kong narinig na lakas ng lindol, si Sarah Beth. Sinabi niya lakas ng lindol. Hindi mo nang pinansin kasi walang parang sa Baguio kasi parang ordinary yung lumilindol doon, pero malakas daw talaga malakas siya kasi naglabasan ng mga estudyante at saka yung pagkatapos kasi na nangyari sa Cebu, kahit itong mga bata na it's either hindi pa sila pinanganak nung nangyari yung malakas na lindol more than a decade ago. Syempre yung makikita mo yung mga reports. Alam naman natin, mga bata very active yan sa Facebook at nakikita nila kung minsan nauuna pa sila nakakabasa ng mga balita o mga reports. And just imagine yung fear. Pero alam nila yung duck cover and hold naman. So, yan naman yung purpose ng nagkakaroon ng regular na duck cover and hold na pangalan nito, drill para sa mga schools. Ito ay para masanay at maging masanay yung katawan at saka lalo na yung utak ng mga bata kung ano yung gagawin kung in case of mayigyig o kaya lindol o kaya pag mayroong sunog. Ang siyudad na Alaminos, regular yan. Halos actually mga LGUs. Meron mga LGUs na regular talaga na nagsasagawa ng earthquake drill. Kaya nga sabi ko, nung nandun tayo sa araw, yun, meron na naman ulit na drill. Pero sabi ko, nung lumindol, na gawa nyo, hindi raw. Nataranta kasi sila. Na yun. Yung iba kasi yung actual talaga, although, lalo na pag iba pa yung actual na kahit sa mga government agencies ay meron silang sinusunod May proseso yan. Anong unang gagawin mo, anong susunod. Kahit sila, dahil sa akigtot era, taranta, hindi na nila nafa-follow. Kahit mismo yung mga nagpapatupad, yung mga mismo nag-implement nung activity, kuminsan tuloy, parang hindi kasi sila handa yung drill, pinaghahanda mo, alam mo darating pero yung yung siguro yun din dapat nilang yung practice kahit na konti lang, hindi iwag na nila hintay na lumakas. Siguro pag may mga activity na gano'n, kailangan gawin na kagad nila para masanay sila. Pero kahapon lumilindol din, yumayanig din sa lakas ng palakpak ang mga BHW sa District 1 na tumanggap ng yakap. Ayuda yun, yung bagong pangalan. Yung yakap. Ano na ba yung uhay? O akap lang ba? Taka. Yakap. Pag-yakap yung sa ayuda ng, pero parang akap yakap. Niya, yung yakap sa medical. O mga BHW. Hindi, itong yakap, parang programa ito ng provincial government. Kahapon, tingnan natin kung yung yakap dito. Di peta nila pinost. Umikot si na governor
governor and the provincial staff para ibigay yung yakap, yung mga kapos sa kinikita, pero mga BHWs, yung kanilang mga recipients na through ordinance ito, provincial ordinance na ipinatupad ng provincial government. At kahapon may higit 1,363 na mga BHWs yung tumanggap ng hindi ko maalala yung Y. Pero ito nga, ayuda lang ito actually. Baka akap. Y nakita ko doon Kasi yakap yung sa PhilHealth yun yung sa mamaya, silipin natin mamaya. Pero, ayun, meron kasi magandang mga inanonsyo si governor, at nagkaroon tayo ng pagkakataon na kiusap ko. 2 tanong lang, Gob, kasi paalis na Hinabol natin. So, naka-ready na yung kay governor, tungkol dun sa pagpapatuloy ng, kasi for a while, medyo, yung tungkol sa i-konsulta at i-konsulta, hindi na natin narinig. So, narinig ko na naman kahapon si i-konsulta at i-konsulta. So, kukumustahin natin itong i-konsulta at i-konsulta na to, at meron pa siyang inanunsyo na maganda balita pa rin para sa mga taga-Pangasinan. Na here in the local government, hindi lang po mayor ang nag-decide. Taka muna. Stop muna. Kanino yun? Si Mayor Patrick yun. Yung isa, kahapon. Kahapon yun, yung kay Mayor Patrick, yung na maingay. Yung press conference. Oo, pero yung short lang yun, very short lang yun. 3 minutes lang yung ka Edwin. Yung ikalawa, kasi nakita ko 2 yung nandyan Iba yung iba yung inihanda mo. At meron din ibinalita rin si governor na yun nga, yung pagtatayo nga ng 10 hospital pa sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Ito lang yung i-konsulta. Paano yun? Yearly ba siyang nire-renew? Yes. Kasi yun it's an annual check-up. That's why we have registered 1.5 million Pangasinenses already. That's per PhilHealth data. So tayo ang number 1 sa buong Pilipinas. So we will have to renew that year after year. So, iikot ulit para yung parang ginawa niyo Iikot ulit, pero hindi na yung ganun siguro na yung mabilisan. Hinabol kasi natin pero ngayon, working with the LGUs, the MHOs, with the barangay, BHWs, I think mas smooth ang kahit simultaneous lahat yan. Meron ulit siyang i-konsulta? Meron yan, meron. 300 ulit? Yes. Ganun lang kasi nga, ang purpose naman dyan is for them to prioritize going to the consulta sites rather than, for example, go to their work. They could file a leave for a day para magpa-check up. Sila usually hindi nako-cover ng PhilHealth at hindi na-check up. Inaral namin yun. Sila yung hinahanap natin. Aside from, of course, yung mga sa matataas na antas ng lipunan natin, they would rather go to private institutions, hospitals. Yung yung sabi yung 10 hospitals pa yung papatay? Yes, we're looking at Malasiki, Mangaldan, Binalonan. Nag-donate si Kong Boying Celeste sa Bolinao for a bigger facility. And then we're still mapping out some areas. So, yung mga lumang ospital, hindi naman natin isasara yun. In fact, dinadagdagan natin ng locations ng mga ospital natin. Kasi nga, like ngayon, dami may sakit, over na yung capacity natin Kaya, hirap na rin yung mga staff natin, saka siyempre lalong-lalo yung mga pasyente. So, mga community hospitals? Community, and sa Binalonan, we intend to build a specialty hospital. Umpisan muna sa level 2. Level 2, and then expand it to a subspecialization center. Yung AKAP, sir, buong Pangasinan? Yes, lahat ng DHW. We will include the BNS and BSPOs na rin. Na-miss namin yun, hindi
there was parang miscommunication lang doon. But they will be included. Mga ilan sila lahat, sir? Pangasinan? Di lahat. Nung binibigyan namin ng amelioration, the same number. Probably mga 13, no? 13,000 ang mga BHW. So, more or less. 30? No, 1-3. Ay, 1. 1-3. Thank you, Gov. Thank you, Ayun, ganun lang kaiksi yung interview natin. Kasi nga magandang balita rin yon, 10 hospital daw talaga yung yung idadagdag pa out of 14, so magiging 24 hospitals. Out of siguro yung 10 kasama na yung Alcala. Siguro. Kasi yung Alcala nag-umpisa na yata yung groundworks. Hindi pa siya counted di ba? 14 pa lang. Saka yung yung hospital na sinasabi nilang malapit na matapos. Yun? That's part of the 14, yung Umingan. Part na ba siya ng 14 si Umingan? Community hospital yung Umingan Ginawa lang super community hospital kasi tsaka bagong building. Kasi super laki ng building. Plus syempre expanded yung yung services dahil sa ang luwang niya. 3-story building yung paglilipatan ng Umingan Community Hospital. Baka within this year makalipat na rin sila doon. Kulang na lang kinukumpleto na lang yung yung mga equipment at iba pang mga gamit. So good news 'yan kung madadagdagan pa ng 10. Good news po yan dahil ang dami pong lugar kasi na malayo sila sa government hospital, malayo sila sa community hospital, malayo sila sa district o kaya sa provincial hospital. So kung madadagdagan yan, mas dadami yung hospital facilities na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. And isa pang plus factor niyan, that's recruitment ng medical staff. True. Mangangailangan muli ng iba pang doktor, mga nurses, at lahat pa. So, kahapon yung mga tumanggap ng, ng AKAP. AKAP pala siya kasi meron pang isang doon. Akala ko why yun. Kaya Oo, kasi may napasadahan akong ganyan AKAP siya, DSWD. Yung pala siya. Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Kung BHWs yung tumanggap, agree ako dyan. Dahil sila, frontliners pa sila, magkano lang naman yung tinatanggap nilang allowance? Na kung i-divide nyo yun into 20 days, kunyari, working days, weekdays, kulang pang merienda nila kung tutuusin. Tuwang-tuwa ang mga BHW kahapon kasi parang ito, AKAP lang ito. Iba pa yung amelioration daw. Iba yung amelioration. Na ibibigay pa sa kanila. Ayan ay nakaprogram yung budget sa provincial government through an ordinance. Ayun, parang dalawa yung ordinance yun na para dito sa mga BHWs. At ang magandang balita pa, sabi nga since marami nga yung na-enroll na mga yung sa i-consulta at gi-consulta, kaya magkakaroon din sila ng panibago pa ulit na na incentive. Itong kaya nga sabi nga parang merong nga ordinance nga to incentivize itong mga BHW. So para pansin niya, meron ba dito, sabi niya meron ba BNS, parang nutrition scholar yun, di ba? Barangay Nutrition Scholars. Tama ba 'yon? BNS, Barangay Nutrition Scholar. 'Yun. Pinadagdag kahapon. So ihahabol sila. At meron ding humirit pati BSPO. May BSPO na yun? Mga barangay kasi yan, mga volunteers that they're part of BSPO yung sa security. Kaya nga sabi, huwag kayong magtatampo kasi medyo nakaligtaan, sabing ganon. So, posibleng isunod sila. At ito, sa buong Pangasinan, mga 13,000 lahat ito ng mga BHWs natatanggap nga nitong AKAP. AKAP pala siya, hindi siya yakap. So, kung sabi niya kahapon, dun sa programa kasi, kasama niya ni Governor si Congressman Congressman Gico dun sa backdraft nila. So, sabi niya, huwag kayong magtataka kung kasama ko, baka mag-isip sila kung kasama ko ang papa ko diyan sa picture na nandyan. Kasi yun daw parang pondo, parang humingi sila ng pandagdag na pondo na, ayun, yung ipinamigay nilang pondo, idinagdagan ni Congressman Gico. Tsaka pinapakita ko lang dyan yung picture para makita ninyo na mas gwapo si Congressman Art kaysa sa papa ko. Kasi si Congressman Art, Philip Salvador.
Si Papa, sabi niya. First time yan. Sabi niya parang, murmura niya tayo sinabi niya, tawanan sila. Pero mga kaibigan, may senyas tayo, alas 5:49. 5:49. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. 8 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Kahapon naman mga kaibigan sa bayan ng Calasiao, ginanap na ang Calasiao Flood Resilience and Management Council yung kanilang pinakaunang meeting at gaya ng sinabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat nung isang araw, members ng nasabing council, ang lahat ng barangay captains, lahat ng barangay mga mula sa iba't ibang sektor, andun din kahapon ang mula sa DepEd, mula sa mga government agencies, plus meron silang 4 na technical consultant. Nakita natin doon, technical advisors, ang si dating DE, Engineer Dion, at si isa pang engineer, Cap Dion, plus 2 pa. Anong nakita ko sila, pumalakpak ako mag-isa ko lang ganyan. Ibig sabihin, malaki yung maitutulong nila. Dahil ito din, bukod sa bayan nila mismo ito yung expertise nila. Lalo na si Engineer Dion. So, andun yung iba't ibang mula sa academy, mula sa barangay. At sabi lang ulit na sinabi ni Mayor Patrick Karamat, andun sila, ito ay binuo para collective ba yung magiging aksyon at gagawin at mga suggestion manggagaling mismo sa mga barangay dahil syempre kada barangay iba naman yung experience nila, iba yung situation. Andun din si Congresswoman Rachel Arenas ng 2nd distrito ng Pangasinan at kanyang sinabi na yung komunikasyon nila
ni Mayor Patrick Karamat during the time nung dalawang flooding ay continuous. Ina-update naman siya pa every now and then dahil maalala nyo nasa ibang bansa siya noon nasa Asia and then sa US. Ito ay related naman sa kanyang pagiging chairman ng isang committee. So naglabas ng hinaing at saka yung mga problemang nararanasan ng iba't ibang barangay at isa dun sa, nabanggit na rin ni Mayor Patrick Karamat ng press conference, kailangan ng master plan para sa drainage system. Dahil yun nga, unang-una, isa sa mga nakita nila, kung meron mang drainage, hindi naman nagko-connect-connect. So, sabi nga nung iba, sana sa lahat ng lugar magkaroon ng ganyan, master plan ng drainage system. Hindi yung construct, tapos hindi naman sila nagko-connect-connect. So, isa po yun. Plus, natanong din kung kailan ba matatapalan yung hanggang sa kasalukuyan ay nagfo-flow na tubig mula sa dike na bumigay dyan sa may Marusay River. Hindi pa kayang isanbagging kasi malakas pa yung flow. Pero sabi nga, naka-ready na yung gagawin. At meron ding representative mula sa Fort District Engineering Office ng DPWH. Ito yung nakabase sa Santa Barbara. So, sabi niya magiging tuloy-tuloy yung ating pagmi-meeting at inatasan na rin niya, sinabi niya doon sa nasabing council meeting na inatasan na niya ang MDR, ang planning na at iba pang government agencies mula sa Calasiao LGU na bumaba sila sa barangay. That way, mas makukuha nila yung mga eksaktong mga datos at kung yung eksaktong kung ano ba talaga yung mga problema. Sabi nga, hindi mawawala yung baha, pero kailangan magkaroon tayo ng aksyon. That's palaging sinasabi climate change, pero ayaw kung, yung sabi na niya nung press conference, ayaw niyang isipin, ayaw niyang tanggapin na ito na yung new normal, i-adapt na lang natin dahil kailangan ng action. Mm-hmm. So ilan yung miyembro ng council? As to the exact, hindi ko nakuha yung eksaktong although yung sinabi na niya, automatic member ng council lahat ng barangay captains Pag barangay captains, barangay 23 na kaagad yan sa bayan ng Calasiao. Plus meron yung sa hindi 24. 24. Tapos meron yung sa mga non-government organizations, yung mga department heads, automatic kasama yon. Plus, syempre, yung sa mga iba pang sektor. So, marami-rami po yon. At dahil, sabi niya, dahil malaki itong grupo natin, nakita nga, right there and then, nakita na, magiging napakahaba ang meeting at saka ang daming, mahaba ang pag-uusap. So, sabi niya, i-grouping niya para mas mabilis at saka mas ayos ang pagkuha ng mga impormasyon. Kasi kung mas marami, mas magulo At saka syempre, kung open forum na, maraming magsasalita. Pero, yun nga, isa sa nakita nila, drainage system plus yung mga ilog, sabi niya, may yung mga proyekto na nagawa na dyan ay, yung purpose ay nakukuha naman kung ano yung objective o yung purpose ng paglalagay dyan. Pero ang sabi niya, ang malungkot nga, sinabi rin kinonfirm din kahapon ni Congresswoman Rachel Arenas na kagaya ng inanunsyo ng national government, wala ng flood control projects for 2026. Pero sabi naman ni Congresswoman Arenas, meron namang inassure naman ng DPWH na may mga proyekto pa rin magagawa. Not necessarily flood control project, pero makakatulong para maibsan yung malaking problema sa pagbaha. Yun nga, yung sinasabi nga nila na ibababa na sa mga LGUs, yung mga proyekto na supposedly ang DPWH ang mag-implement. So talagang parang mababawasan ng gagawin ang DPWH. Hindi na nila hahanapin yung mga at magbubutas ng mga kalsada. Kasi sa dami ng pondo, nila, hindi na nila alam kung saan na nila ilalagay. Ayan, kaya kung misa kahit ng tinutinong kalsada, binubutas nila, pinapalitan. At yan, ang majority ng ganyang sistema ay dito sa Luzon. Dahil nakapunta na tayo sa ilang lugar sa Mindanao, hindi naman ganun. Meron nga yung travel time namin na 2-3 hours. Halos wala akong nakitang equipment ng DPWH na binubutas yung isang bahagi ng Mukhang dito sa Luzon talaga ang flooded ng pondo. True. Ayan. Congratulations sa second batch
ng mga bagong miyembro ng Mayors for Good Governance. Ayan, kasama 2025-2028 second batch, kasama si Mayor Art Brian Celeste dito sa yung second batch na to. Meron kasi 'di ba meron silang inilabas na niya yung mga pumirma sa ano ba 'yan? Governors for Good Governance. Nag-iisa si Mayor ng Manawag na pumirma doon. Akala parang siya lang yung Pero yung pala, kailangan member ka doon para ka makapirma. So, nag-apply sila. Yung pag-application na yon, sasalain din yon, pinag-aaralan din nila bago yun maaprubahan. So, itong second batch na ito, 2, 4, 6, 8, 10, 10 sila ang isa sa mayor ng Tagkawayan, Quezon, San Juan, Batangas, Rizal, Kalinga, Magallanes, Cavite, San Mateo, Rizal, Oas, Albay, Mendez, Cavite, Busuanga, Palawan, at saka Carigaro, Leyte, at saka syempre ang Alaminos City, Pangasinan, si Mayor Art Brian nga. Yung kay Mayor Rosario ng Manawag, as mayor ba ng Manawag yung representation niya o as president of the League of the Municipalities? Siguro mayor ng Manawag yun. Kaya lang siya yung nauna dahil siya ngayon president, siguro kalang natin, hindi pa natin natatanong, dahil siya yung pwedeng siya muna yung naki-meeting at siya na rin yung nanguna doon sa pagpirma nga o pagiging miyembro nga nitong Mayors for Good Governance. So yung mga iba na kunwari pumirma pero hindi naman pala totoong kasama pa, ano po yun, fake news yun. So hindi siya yung gusto kong in. Gusto niya maging in. So, may proseso siya. May proseso, may application form din. Tapos, kasi nakita natin ito ipinost noon. Kasi meron yung mga di ba, tutulig sa tinulig sa yung mga mayor. Bakit hindi sila pumirma? Bakit hindi sila kasama? So, yun pala yun. Hindi ka naman pwede pumirma kasi hindi ka nga miyembro. At para ka maging miyembro, mag-a-apply ka muna. So, aaprubahan muna nila yon. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok. Okay, mga kaibigan, good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabeng, kay Mama Taen Tropa, at syempre kay DC Vian, kay Cornel Tirao, Gloria Sanchez Maramba, Ernesto Musada, Ariel Awanan Bandong, Roberto Nimer at sa iba pa. Ayan, at saka syempre kay Madam Rosque, at saka kay Kuya Benjitan, kay Tita Ani, at saka kay si Grace Matro, tsaka si Nanay Daddy. At saka syempre yung mga security guard dyan sa Dagupan City National High School. Okay mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagilan. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus International.